kahit medyo malayo pa, may susuportahan na daw sa pagkapangulo sa 2028 si Pangulong Bongbong Marcos. Actually, hindi siya malayo. Malapit na. Lapit na Eve yun. na by next year. Si Tony Castlecourt lang ang Oo. nalayuan doon. Nalalayuan kayo. Mayan mga kapatid, yan daw dapat ang pangtapat niya sa dati niyang ka-unit team, ang kanyang karunning mate na si Vice President Sara Duterte. Wala pang pinangalanan si Pangulong Marcos, pero heto raw. O yan, may merong kailangang Katangian. katangian. Yung katangian ng i-endorso niya. 1, mapagkakatiwalaan at ipagpapatuloy daw yung ginawa ng kanyang administrasyon kontra korupsyon. O ito, pakinggan natin muna yung sinabi ni Pangulong Marcos. I will certainly endorse a candidate in the 2028 elections. Who that is, I cannot tell you because even I don't know. So, maaga pa eh. It's a little early for that. And we don't know. The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measures. Sa ngayon, si VP Sara pa lang yung nagsabing tatakbo siya sa pagka-presidente sa taong 2028. At siya rin ang nangunguna sa mga presidential surveys. Pangalawa sa kanya si Naga City Mayor Leni Robredo na nagsabing wala siyang balak tumakbo sa anumang national position. May epekto kaya kay Pangulong Marcos? Yung mga survey na yan, pakinggan nga natin ang sagot niya. I don't really worry about surveys, quite frankly. I don't change direction because of a survey. I take a decision because that's what I feel is the proper decision to make. Oy, pero dati, Lord and Johnny, mga kapatid, natanong na rin noon si Pangulong Marcos dyan sa katangian na gusto niyang maging Pangulo. Sabi niya, maalam daw dapat sa ekonomiya. Aba. At ito sinabi niya yan, ilang araw after nag-viral yung pink niyang media. So, naalala ko yan. Yan yung nagkita sila ni Mayor Leni sa Naga City para sa Oplan Kontra Baha Operation. Pero balik tayo doon sa sinabi niyang maalam daw dapat sa ekonomiya. Ngayon, kung pagbabasehan natin yung mga nangunguna sa mga surveys, sila VP Sara at Mayor Leni, ang mga may background sa economics sa kanila, si Mayor Leni. Ayun. Abogado Mayor Leni. Oo, abogado. Tama ka dyan. Alam po, sino isa may background sa economics? Sino? Marojas. Actually, totoo yan. Nag-aral pa si Mamansa. Joey Salceda. Pero para lang klaro ulit, wala pang pinangalanan at wala pa raw nakakausap si Pangulong Marcos. Ang sure, meron siyang i-endorso sa 2028. Kung Wow. kailan yan malalaman, eto, pakinggan natin. Put it this way, I haven't sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? No, we've not come anywhere near that. The time will come. Alam mo, parang lahat kasi na trauma dun sa nangyari, kung maalala niyo yung 2010 kay Manny Villar, na maaga siyang nagsabi, tapos talagang binakbakan na siya. So since then, yung mga kandidato, as late as possible. Pero na-miss din natin yung mga time nung Jejo Marbinay. Yung pagkaubong bise, nagsabi na agad siya na, ay gusto ko nga pala maging presidente. Ayun ang nangyayari. Ayun din. Na-operate. Correct. Pero, talagang may danger din yung pagde-declare na Masyadong late. na. Bakit? Sabi nila, Ano? itong nangyari sa mga camp, sa person nila, Leni Robredo, supposedly. Medyo late na raw yun. Kasi walang, kumbaga, time makapag-prepare. Bumuelo. Iba kasi mga pagkilos sa mga ground, mga ground campaigns. Pero, sinabi ito ng Pangulo sa, anong audience ito? Sa luncheon ng FOCAP. Foreign Correspondents Association of the Philippines. Oo, kaya pala, fairness, ang ganda ng Alam mo, tanong, may nagtanong din sa kanya tungkol sa yung sa pamilya niya. Oh, Oo, at yung supposed yung tax, state tax. Sabi niya, hindi niya asikaso kasi busy raw siya running the state, running the Philippines. pero I agree nung sinabi niya na dapat maalam sa ekonomiya. Kasi itong Administrasyong Marcos, di-describe mo siya na talagang ang isa sa pinakamalaking tinrabaho niya ekonomiya. Kasi nanggaling tayo sa pandemya eh. Totoo. At hanggang ngayon, hindi pa talaga nakaka-recover ng ganun katindi yung... Hindi pa nakabalik sa Diba? as before. Oo, Yes. So, parang mabababa yung inflation, tapos tataas ulit. Parang naglalaban bawi. So, I really agree na dapat sana talaga marunong sa ekonomiya, or at least kayang hilahin yung ekonomiya natin. Yan pa rin yung magiging trabaho ng next admin. I think lang naman yun.
Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.